So what is up sa inyo mga tol? Itong video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung auto ko at kung ano yung mga nailagay ko na budget meal ba. Mga nailagay ko ng mga parts at mas nauna pa nga yung video ko na paglagay ng muffler no, kaysa sa mismo papakita sa inyo ng auto. So let's go. So paglabas dito sa amin, dito may kita na agad yung auto. Ayan, nasa labas. Pakita ko sa inyo. Yan. So, ito. Yan. So, wala kaming garahe. Dito na nakapark. So, ayan. Nasa labas lang siya ng bahay namin. Tapat lang. So, itong unit na to, ito ay isang Toyota Corolla Altis na 2007 Gen 9.5 ata. Yeah, Gen 9.5. So ayan, may kita nyo dito, sobrang dumi. Yan ang problema kapag nakaitim kang kotse, no? Lahat ng alikabok may kita nyo at aihan pa. So yung unang upgrade ko bago mag setup ng wheels and all is yung key, yung susi ng auto. So hindi ito yung stock ng Toyota Altis na 2007. Ano siya, yung typical na may susi tapos para siyang pa heart shape na key. Tapos in-upgrade ko siya, Lazada lang to. Lalagay nyo lang yung parang chip sa loob, I think parang chip siya tawag dun. Nilalagay sa loob para gumana siya. So ayan, yun, kiklik nyo lang yun. So para mailabas yung susi, kiklik mo lang tong logo ng Toyota. Ayan na. Tapos kapag isasara nyo na, babalik nyo lang, click nyo, balik, sara. Yan. Tapos ang sunod na in-upgrade ko is yung ito. Ayan, yung front grille. So naka plastic siya na grill, kasama na tong TRD kapag binali mo tong mismong grill. So magmumukha siyang mean or aggressive kapag nakaitim siyang ganyan. So after nung grills dito color black, sunod ko is yung mags and tires. So ito is Rota Fighter 10 17 by 7.5. Ang ET niya is 45. Yeah. So bukod pa dito sa mags, bumili pa ako ng separated na center caps, which is kasi yung kasama nitong center cap is flat na Rota center cap, which is hindi siya fit sa akin kasi may nakalabas dito na parang dito sa mismong hub na parang bakal, which is hindi kaya pag flat, so kailangan naka-elevated siya. So yun yung pinili ko. So napakahangin dito sa amin, hindi ko alam kung bakit ang hangin, no? So ang next is tires, which is Sailun at Trezzo ZSR. Ang model niya yan, at Trezzo. So ang size is 205/45 R17. Yan. So orig paint pa to. And ang alam ko may isa pang variant nito na red yung color nito, pero yung pinili ko blue. Yan. Tapos ang next upgrade natin dito after nung mags is yung LED light na low beam. Ito. So ayan, makikita nyo dito. Yan. Yan yung LED light na low beam. Then after nun, ang sinunod kong upgrade is ito, yung ducktail nya. For Altis 2007 siya talaga. Pagpasensya nyo guys, madumi talaga. Hindi ko pa nabapang-car wash. So yun yung tsura nya kapag sa likod. Tapos meron tayong maliit na Snorlax. Tapos after nung ducktail, ang sunod na in-upgrade ko which is yun yung last is yung tint. So ayan yung tint. So ano siya, parang bluish green na ceramic tint. Yan. So ayun lang. So sa hood, sa engine, sige pa-upload tayo. Wala naman akong in-upgrade dyan. Stock lang talaga as in. Ito. So ayan, pasensya nyo na medyo madumi. So ayan lang.
pretty much stock. Battery lang ang pinalitan. Then ito yung next na gusto kong palitan, yung hood insulator, no? Napaka, my goodness, sobrang tanda na, punit-punit na. Actually ang sumira niya mga pusa, umakit sila dito sa baba, tapos kakalimutin nila yan. And may muntik pa pala akong makalimutan, no? Yung horn natin napalitan ko na, Mitsuba. Ayan, tsaka yun yung isa sa ilalim. Pretty much yun lang naman yung upgrade ko sa outer look ng auto. Sa interior, onti lang yung binili ko para dito sa interior nya, kasi okay pa naman. So ito, so yung unang in-upgrade ko dito sa interior or nilagay is yung DD5 na dashcam, which is hindi pa nakakabit ngayon, hindi ko kinabit kasi kakatint ko lang, so hindi pa daw pwedeng lagyan ng dashcam. So ito yung wire. Ayan. Then ang next is ito, yung, sorry kung nakapaling kasi iniipit ko siya dito para hindi tuloy yung malaglag, no? Kasi alam niyo naman, nakikita niyo naman na lumang-luma na tong, ano ba tawag dito, pang cover sa araw. So ayan, yun yung next na pinalitan ko, naka wide na rear view mirror. Then ayan yung dashboard natin. So ito makikita nyo umangat na dahil yun nga nakabilad nga sa araw. So ngayon di ko pa alam kung paano ko i-DIY ito na maidikit ulit, no? Pero yun nga. So ang next upgrade ko is itong cover sa dashboard, no? So para hindi mainitan yung dashboard natin, bumili na ako ng ganito. Ayan, Altis. So ito, binili ko to sa Shopee Racing lang yan. Ayan. And pretty much ito pala, shoutout sa Aircosha South sa pagpapadala ng Air Spencer. Thank you, napakabango nito. So ito is Marine Squash. Ayan, so order na kayo sa Aircosha South, bango. Tapos ito nilagay ng girlfriend ko, no? Shoutout sa girlfriend ko dyan. Hindi ko alam, para daw walang makasakay. Nilagay niya dyan. Tapos ayan lang naman, stuck rin sa likod, walang iba, walang binago dyan. Ito lang si Snorlax, ang aking passenger. Ayun, pretty much wala namang binago dito. May kita nyo may mga flaws, ayan, kasi lagi nalalagay siko dito, ayan, gumaspang. So baka maghanap ako ng bagong ganto kahit surplus. Then ayan, you see it's stuck din. And then yung Odo, pakita ko sa inyo kung ilan na yung naitakbo nito. So this is a Altis 2007, no? Gen 9.5. Ayan, ang itinakbo niya is 66,255. Walang duga yan, as in simula pagkabili yan na yun. So first car namin to, itong Altis na to, hindi siya masyadong gamit. So actually nung hindi pa ako sanay mag-drive, ang odo lang nito is nasa around 50,000. Ako lang talaga nagpataas ng 66 kasi yun nga, pinampapasok ko na nung nasanay na ako mag-drive. Yan, ako na mismo gumagamit pagpapasok sa school or mamimili, ganyan. Pretty much yun lang naman. Dito glove box, ayan, towel, pamunas, payong. Tapos eto, sa mga naka 2001, 2007, mga naka Gen 9, alam kong ito ang sakit ng Gen 9, guys. Ito, may takip to actually, pero nasira. Hindi ko alam kung ako lang, pero ang alam ko is madalas pag naka Gen 9 wala nang takip dito. Kasi madaling masira. So ayun, marami pa akong kailangan i-upgrade, marami pa akong kailangan bilhin para mapaganda pa to. Actually, meron pa akong isang gustong bilhin, which is yung LS lowering spring para dito. Kasi naka-ano lang tayo, naka-modified shocks by Fitment Lab sa Bacoor. So hindi ko siya pinasagad kasi ang front niya is 3 finger sa daliri ko, guys, sa daliri ko, and 4 fingers sa likod.
So pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. So may tip pala ako. Ewan ko sa mga naka Gen 9 user. Ayun, wait, malikabok lang guys. Pero namumuti itong ganito. Tsaka yung dito sa side mirror. Grabe ang alikabok. Pasensya nyo na guys. Pero namumuti yan. Tsaka to. Yan, namumuti yan. Pero meron akong tip sa inyo sa next video kung paano ko pinaitim yan. Ayan o. Yan. So ayan. Ayan yung stance nya. Hindi siya sobrang baba actually. Lalo yung likod. Mataas pa. So ito pa ito sa inyo. Hindi ko siya pinasagad kasi ginagamit din to pang karga. Ganyan. Pag mamimili. So ito. Ganyan kababa. Yung unahan. So sa daliri ko 3 finger siya. Ayan. Pero siguro sa ibang pagpayat yung daliri nyo malamang ang taas pa nito. Pero sa akin kasi ayan 3 finger. Yan. And then sa likod is ayan medyo mataas siya, no? So ayan yung sa likuran, yung ganyan kataas. So mas bababa na siya kaysa sa stock kasi sobrang taas nito nung stock pa. So 4 finger to. Ayan. Medyo masikip na sa 4 finger. Yan. Kaya gusto kong magpa-LS para bumaba pa lalo. Ayan. Ayan yun yung taas niya. Sobrang hangin lang guys ah. Yan. So ang next natin dyan is leveling springs para bumaba pa. Gumanda yung tindig. Yan. So ayun lang naman guys. Siguro ang next vlog ko is yung sa mga plastic trims na paano pa itimin. May ginagamit ako dun. So next video papakita ko sa inyo. And then lahat ng mga ipapakabit ko or upgrade ko gagawin ko ng video para at least mapanood nyo din. And ayun. At mukhang uulad na din, no? Makulimlim na. So hanggang dito na itong video na to. And don't forget to subscribe, like, and share. And see you on my next video mga tol. Peace!